Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli, isa pong mapagpalang pagbate at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team, ang ating pong executive producer for today, Ms. Drizzle Nanyong. Sa ating Master Control, kasama natin si Ms. Emilio Jonella, and of course sa ating Wirecast, si Hero, at katuwag din natin ang ating kasamang si Mr. J. Arevalo sa ating live audio streaming. Tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan live sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating shortwave broadcast. Gamit ang ating shortwave transmitters, through the facilities of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, masusubaybayan po nyo ang programang ito at mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan para masubaybayan po ninyo ang programang ito at mga iba pang programa sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw na ito, siksik, diglig at umaapaw na naman ang ating usapan. Maghahatid kami ng mga impormasyon, talakayan at panayam na layunin pong mabigyan kayo ng maliwanag at objektibong pananaw sa mga kaganapan dito sa ating bansa at mga magagandang balita at kaganapan na nangyayari din po sa ating inang bayan sa likod ng mga nangyayaring kaguluhan, sa issue sa politika, sa ating pang-araw-araw na kabuhayan, gayon na rin mga nangyayari sa labas ng ating bansa, lalong-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. And speaking of pinag-uusapan dito sa ating bansa, sa loob ng inyong inang bayan, of course, isa po dyan ang tinututukan natin na nangyayari ngayon sa Senado bilang isang Senate Impeachment Court. At nito po mga nakalipas na araw, nagsimula na po noong July 6 yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So nagkaroon na po ng mga testigo ang prosecution, 2 testigo, si NBI Agent Kalilong, gayon din si NBI Regional Director Lotok, ang na direct examination at na cross-examine. Nagkaroon ng redirect at nagkaroon din ng recross, At just recently, nagkaroon din ng oral arguments sa Senado kasama ang mga senator judges, prosecution at defense panel para sa mga iba pang mga issue tatahakin ng impeachment trial, lalo na pag ang pinag-uusapan po natin ay yung mga paglalatag pa ng iba pang ebidensya o testigo para po sa itatakbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Just to remind po yung ating mga kababayan, yung unang pinag-usapan o unang mga araw o linggo ng impeachment trial sa Senado ay sumentro muna sa Article 4. Yung po yung grave threats, at sedition. At itong mga susunod na araw, meron pa hong inaasahang isa pang testigo mula sa prosecution. Ito ay si NBI Director mismo, NBI Director Matibag, ang inaasahang uupo sa witness stand para magkaroon ng direct examination mula sa prosecution, at umaasa rin tayo na magkakaroon ng cross-examination dyan. Pero marami pa rin pong mga nilatag doon sa oral arguments at marami pa tayong dapat bantayan sa impeachment trial sapagkat hindi lang naman po Article 4 ang nakasalang dito, meron pa hong Article 1, Article 2 at Article 3. At para bigyan po tayo ng mas malawak na pananaw tungkol sa mga nangyaring kaganapan itong mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo dito sa impeachment trial at ano ang maaari nating asahan sa susunod na linggo, at mga maaari pa nating malaman sa side ng prosecution. Makakasama po natin ngayon ang ating lead prosecutor ng ating prosecution panel mula sa House of Representatives. Walang iba kundi ang ating 2nd District Representative, Representative Jerbil Jinky Luistro.
Magandang umaga po, Representative Luis Ro, at welcome po sa programang Global na Tayo. Good morning po. Good morning sa lahat ng mga sumusubaybay, and thank you for having me here in Global na Tayo. Nako, kami po ang dapat magpasalamat, Representative Luis Ro, sa oras na pinagkaloob po nyo sa ating programa para malaman din, hindi lang ng mga ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, maging yung ating mga OFWs at Filipino diaspora ang ika nga nangyayari ngayon at maaari pang mangyari sa susunod na mga linggo tungkol po dito sa impeachment trial. Alright, unang katanungan ko po para lang magkaroon po ng malawak na konteksto ang ating mga kababayan. Sa kasalukuyang takbo ng impeachment trial, ano po yung pangkahaltang assessment ninyo bilang head ng prosecution panel? Nasa tamang direksyon ba tayo sa House prosecution if we're talking about the House prosecution? Nasa tamang direksyon ba? Are we in the exact time frame na nakikita natin sa kabuang takbo ng impeachment trial, Representative Luis Ro? Siguro mas mabuti pong liwanagin natin that by prosecution, no, we are referring to both the House prosecutors and the counsel for the panel of prosecutors. Ito po sina Attorney Lorna Capunan, sila Attorney Marfoa, sila Attorney Jay Tolosa, no, Attorney Ray Robles, at Professor Teddy Te, no? Okay. So marami po tayong mga private prosecutors or counsel for the prosecution na tumutulong sa House prosecutors. And ever since, it has always been our belief na anuman ang ginagawa ng prosecution, this is always a collective effort of each and every one of us. So kahit po sinong makita nyong tumatayo sa podium, it represents the collective effort of the entire prosecution team. And it is in this light na ako po'y nagpapasalamat dito sa ating mga counsels for the panel of prosecutors na talagang sila'y mga abogado de Campanilla, but they are doing this voluntarily at ika nga nila, it's payback time. Matagal na daw sila sa practice, panahon na para sila naman ay tumulong sa pagsiserbisyo sa bayan. Now, about your question kung nasa timeline ho ba tayo, yes, we are in the proper timeline, no? Tayo po ay saktong-sakto sa ating na-perceive noon na magiging timeline for the presentation of witnesses on the first article, although that is Article 4, that is threat, no? But based on our order of presentation, yan po ang aming sinumite sa impeachment court. As a matter of fact, hindi nga lang po sakto mas maaga pa, no? At kagaya po nung ating manifestasyon nitong huling trial, ay masusi po naming pinag-aaralan. Depende po sa exigency ng trial. Kung na-cover na ba ang testimonya nung iba pang iprepresenta na testigo. Because if so, then we have reason to dispense with the testimony of the upcoming witnesses pa, no? Labis yung napakahusay nitong nauna nating testigo sa katauhan ni Agent Calilong at ni Attorney Lotok ng NBI. At tama po yung sinasabi ng aking kasama si Congressman Noy Defensor, Lawrence Defensor, na siyang pinuno nitong threat article, no? Kapag totoo ang sinasabi ng testigo mo, kahit bali-baligtarin mo yan, kahit pa anong ikot ng tanong mo, hindi magbabago ang katotohanan na kanyang sinasabi sa harap ng impeachment court. And that's what we realized dito kay Agent Calilong at kay Attorney Lotok. Ang haba ng cross-examination, di ba? Yeah. As a matter of fact, parang mas mahaba pa kaysa sa direct examination. My God. At pagkatapos, in-exhaust hanggang recross, di ba? Plus I think marami ding naging questions sa mga senator judges natin. Pero very consistent ang naging testimony nilang dalawa. And that is why kami humahanga dito sa dalawang ahenteng ito ng NBI. Talagang lalo kong iginalang. Personally, of course, I've known NBI na nag-iimbestiga. I've known them na mahirap ang trabaho nila. I've known them na kaakibat nito dapat naintindihan nilang batas, lalo kung hinangaan ang National Bureau of Investigation. Upon seeing these two witnesses testified before the impeachment court, no? At balikan ko lang yung sinabi ko kanina, we are on the timeline, and as a matter of fact, earlier pa nga. Bakit earlier? Because in total,
7 ang dinispense namin Oo nga. na supposed witnesses pa for threat for the reason na yun palang sasabihin nila, pasok na sa naging testimonya nitong naunang dalawa, no? Mhm, mhm. So, pinoint out ni Attorney Capuna yan, surplusage, kalabisan na. Redundancy, paulit-ulit na. Lack of necessity, hindi na kailangan. And ultimately, syempre, we adhere to the principle of due process, Yes. and that includes the right of the respondent to speedy trial. No, gusto ko rin lang i-point out, ito pong right to speedy trial ay hindi lang po para sa respondent. Even the Filipino people has the right to speedy trial because if indeed ay kailangang makonvict ang respondent kung talagang may ebidensya, of course it is the right as well of the Filipino people to seek justice at the earliest possible time. Yes, that's true. Pero having said that, Representative Luistro, yung withdrawal ng 7, like you said, na testigo, kasama na doon, of course, si OBP or Office of the Vice President Chief of Staff, Zulaika Lopez. So, That is correct. yes. Sa tingin niyo po, doon sa naging mga pahayag ni Agent Calilong at ni Regional Director Lotok, we really don't need any statement or testimony from Attorney Zulaika Lopez at this juncture. Alam po ninyo, si Attorney Zulaika, ang purpose ng pagprepresenta sa kanya ay upang patunayan na nandoon siya sa video conferencing sa loob ng detention center, no? Na personal niyang narinig at nakita na sinabi ng Vice Presidente yung mga katagang may kinausap na akong tao upang patayin ang presidente, ang first lady at ang former speaker of the house, no? Pero maaalala nyo, yung testimonya ni Agent Calilong, na-establish niya na authenticated yung video, di ba? Okay. So, this will be a repetition only of what Attorney Zulaika will say. Kasi proven na authentic yung video. Why do we have to present Attorney Zulaika? Na ang purpose lang naman namin sabihin sa harap ng impeachment court na nandun siya sa video conferencing. At narinig niya mismo ang Vice Presidente na sinabi iyon. The authenticity of the video has been proven already. So, we really realize na hindi na kailangan na ilatag pa ang testimonya ni Attorney Zulaika, kamukha din ng dahilan para sa ibang testigo, no? So, sabi ni Attorney Capuna sa prosecution team, we should know when to stop. Okay. Pag nakita mo na nailatag na-establish na yung gusto mong punto, why do you have to present the other witnesses kung napatunayan na? At isa pang mahalagang punto, no? During their cross, naalala natin si Attorney Binluan even used our video. Yeah. Diba? So, for us, that is an admission by the defense of the authenticity of the video. Yes. No? So, why present Attorney Zulaika? As a matter of fact, same reason yan kung bakit hindi namin iprepresenta si Captain Belinda Bello. Ito dapat yung magsasabi na ako po yung nag-present ng transfer order ni Zulaika from the house to the hospital. So anong kahalagahan ng sasabihin ni Captain Bello na nakita niyang nasa loob talaga ng detention center yung dalawang yon, that nakita niya si Zulaikang nandoon kasama ang Vice Presidente. But all these testimonies are likewise in line towards saying na totoong doon naganap yung video conferencing, totoong sinabi ni Vice Presidente yung mga salitang yun doon sa video conferencing. Same reason kung bakit dinispense din namin yung dalawang reporter na nandun sa video conferencing in the person of Michael Flores and Bons Magsumbol, no? Dapat iprepresenta din yan ng prosecution para ano? Para sabihin din nila na bahagi sila ng video conferencing at narinig talaga nila ang Vice Presidente na sinabi yung makatagang yon. Pero during the last trial, tayo mismo nag-manifest sa impeachment court. Ito po hindi na rin namin iprepresenta sapagkat kami po naniniwala na yung sasabihin nila ay na-establish na
dun sa naunang testimonya ni Agent Calilong at ni Attorney Lotok. Ayun. Okay. Pero Representative Luiso, I hope you would allow me to ask this question. Ano po? Kasi during the course of the cross-examination ng defense panel, lagi nagpa-pop up dito yung issue na kung may nakausap nga ba si Vice President Sara Duterte na ika nga, let me use the word na contract. Medyo medyo pinapalagad ng prosecution panel yung word na contract, pero may nakausap na tao si Vice President Sara Duterte. Yung issue po na yon ginagamit din ng prosecution na kung totoo nga bang meron siya nakausap. By legal parlance, by way of law, kinakailangan po ba talaga na maipakita na may talagang physical at may tao talaga nakausap ang Vice President just to establish the grave threat under Article 4? Sa amin, the fact na may kinausap siyang tao na gagawa nito, no? Number one, ni-raise natin yung res ipsa locator. Pangalawa, it is an admission against interest, no? In other words, for the prosecution, whether ma-disclose o hindi kung sino yung taong kinausap, for us, grave threat has been consummated already, no? Yung krimen ng grave threat, by way of saying may kinausap na akong tao, no, na papatay kay ganito, for us, that has been consummated already. At least the act of grave threat. As to whether or not matutuloy yung naging paksa ng pagbabanta, ibang usapan yun. That will constitute another crime, no? Ang pinag-uusapan natin dito is grave threat. And magandang ipunto din to sa ating mga kababayan. Let us make a distinction between an ordinary criminal proceeding where the discussion of the elements of the crime is really necessary, no? Unlike in an impeachment proceeding where the grounds are entirely different. Not necessarily the offense, but ano yun? Culpable violation of the Constitution, ano pa? Bribery, treason, graft and corruption, high crime, and betrayal of public trust, no? Magandang ibahagi yung transcript ng Constitutional Commission, no? Dito sa diskusyon nila ng betrayal of public trust at saka high crime. Ang sabi nila dyan, I think it's Justice Maumbong yata, no? Ang sabi niya, it can be less than a crime, but grave and serious enough to constitute high crime and betrayal of public trust, no? Ibig sabihin, even the framers of the Constitution are aware na iba yung ordinary criminal proceeding kaysa sa dito sa impeachment proceeding. As a matter of fact, to highlight that point, ibinigay po ito sa Kongreso. The prosecution, the House of Representatives has the exclusive power to initiate all cases of impeachment, habang ang Senado naman, they have the exclusive power to try and decide, no? Yes. Ang punto po natin, hindi po lahat ng taga-Kongreso ay abogado. As a matter of fact, even the senator judges, Yes. mas lamang ang non-lawyers, no? But be that as it may, ang sabi ko nga, hindi material dito kung lawyer o non-lawyer ang senator judge. Because this is not an ordinary criminal proceeding. And that is in fact the purpose of the Constitution when they gave this power to the Senate, no? Kasi kung ang purpose nila ay gawin itong parang ordinary proceeding in court, di dapat sa judiciary ibinigay. Sapagkat ang judiciary ang talagang expert pagdating sa mga proceedings, rules, and even as to the question of what constitutes the crime. But apparently, maliwanag sa konstitusyon. Ito'y ipinagkaloob sa ating mga senador, our senator judges. I think it was pointed out by Senator Pia during the last hearing na
ilan lamang silang abogado doon, no? But ito naman po yung personal opinion ko lang. Mhm. Kung ito'y court proceeding, aba, dapat abogado at least, Mhm. no? Lahat ng mga hukom. Mhm. But since this is not a court proceeding, this is an impeachment trial, ang Mhm. mahalaga lang, meron kang correct sense of Mhm. what is right and what is wrong. Mhm. Meron kang correct sense ng what is proper and what is improper. Mhm. Meron kang correct sense kung dapat ba yan to say na fit ang public official to the office or not. Meron kang correct sense kung makakatulong ba yan sa mga Pilipino o hindi. I think that is what is important. Alright. Now that meron pa ho tayong next week si NBI Director Matibag ang isasalang ulit o isasalang na sa witness chair, ano po, Representative Luis Tro. So, kay Director Matibag po, ito na yung pinakahuli nating testigo for the Article 4, and ano bang maaring ma-expect ng ating mga kababayan na pwedeng isiwalat o itestigo o ipahayag ni NBI Director Matibag bukod pa sa naging pahayag ni NBI Agent Kalilong at Regional Director Lotok? Okay, so ito kay Attorney Lotok natin mismo naririnig kasi paulit-ulit yang itinatanong ng mga senator judges. Mayroon ba talagang kinontratang assassin? Meron ba talagang kinausap na tao? Nalaman na ba kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker, no? May sinasabi si Attorney Lotok na baka ho ang tamang taong sumagot niyan ay yung aming kasama sa Intelligence Division o kaya po ay ang director namin, Yun. no? So, let's see from what will happen Uy. on Tuesday, kung ano ba ang magiging testimonya ni NBI Director, kung masasagot na ba niya itong katanungan ng mga senador at ng maraming tao, sino ang kinausap ng Vice Nako, Presidente, oho, no? Because I think yung the fact na sinabi ito ng Presidente, sabi Vice Presidente, sabi pa nga niya, no joke, no, no? Na ito'y seryoso, ay napatunayan na nung dalawang nauna, no? Pero ang sabi ko nga kanina, whether or not ma-disclose yung pagkatao ng assassin o taong kinausap, that's beside the point, no? That's beside the point. For the prosecution, established na consummated yung act of grave threat. But we will hear from Director Matibag kung ano ba ang naging kaganapan na iba pa dito sa NBI kaugnay nitong impeachment trial na ito. Nako, Representative Luis, to aabangan po ng mga kababayan natin yan. Malaking ano yan, malaking revelation yan kung sakasakaling may mabanggit nga si Director Matibag na meron na nga talagang nakausap at baka in the process ma-shed light na yung question na yan. Pero sa mga susunod po, after ng Article 4, I think ang susunod po na isasalang na article is pagdating po sa I think confidential funds. Am I correct, Representative Luis Tro? That is correct. At sa atin pong articles of impeachment, siya po yung Article 1, confidential fund, no? At ito po yung pinangungunahan naman ng aking kasamang congressman sa katauhan ni Representative Joel Chua ng Maynila, no? Kaya talagang ako po I feel proud. I feel proud na all of us are really taking an active part in this constitutional process, no? At akin pong kinikilala ang kagalingan, kagitingan ng mga kasama kong miyembro ng House of Representatives. Ganoon na rin po sa mga private prosecutors sa pagtindig nila para sa konstitusyon, para sa accountability mechanism, at para sa sambayan ng Pilipino. Siguro last question na lang po, Representative Luis. So, syempre, bukod po sa confidential funds, tututukan din ng ating mga kababayan ng unexplained wealth na kasama dito po. sa articles of impeachment. Very crucial po dyan sa unexplained wealth yung aming mga hinihiling na subpoena sa impeachment court na naging paksa ng oral argument sa pagitan ng prosecution at ng depensa. Ako'y nagpapasalamat kay Dean Chel Jokno, no? Na of course Dean po siya ng Law School ng Lasal.
na naging member ng House of Representatives. He's a seasoned practitioner also. Hindi kami nagkamali when we decide na si Congressman Chel Jokno ang tumayo para sa prosecution in this oral argument, no? This is very crucial sapagkat dito po sa botohan ng mga senator judges na magaganap ngayong darating na Lunes, kung papayagan ba o hindi ang aming kahilingan na masabpina ang bank documents, ang AMLAC records at ang BIR records. Dito po nakasalalay yung aming huling artikulo na iprepresenta, which is unexplained wealth. How confident are you, Representative Luis, at ang ating kabuuan ng ating prosecution panel that the senator judges will judge favorably dito sa pagbubukas ng access para sa BIR files ni Vice President Sara Duterte together with his husband? Well, we would like to believe, no? We would like to believe that they have a correct appreciation of constitutional process, no? This is impeachment trial at ito na po yung ultimate recourse. Ultimate, ibig sabihin, when the infraction, when the irregularity, when the violation is so gross, so serious, and so grave, the ultimate recourse of the Filipino people is to impeach the erring impeachable official, no? Napakahalaga po nito sapagkat ito po'y mandato ng konstitusyon at boses ng taong bayan. At we honestly believe and we maintain that no one can stop the impeachment court from exercising its power. Nung sinabi po sa saligang batas, the Senate has the exclusive power to try and decide all cases of impeachment. Aba, ibig sabihin walang pwedeng makailam, no? At maging ito hong pag-i-issue ng subpoena, this is part and parcel of the power, exclusive power to try and decide. How will you try if you will not be compelling the production of these pertinent documents? How will you try if you will not give opportunity to the impeachment court to look into these documents, di ba? And since it is exclusive power of the Senate, aba, hindi ho pwede ang ibang ahensya at lalong hindi ho pwede ang judiciary na makialam sa prosesong ito sapagkat ito exclusive power ng Senado. And when we say exclusive power to try, it does include the exclusive power to issue subpoena all important documents. Alright. Representative Luis, siguro ito, matatanong ko lang, you're a seasoned lawmaker together with other members of the prosecution panel, even yung mga private prosecutors natin. Pero ang question ko is for our lawmakers who are acting as prosecution dito sa impeachment trial. Of course, you work around the political arena, okay? Kasama po sa trabaho yan. Pero hindi ba kayo nag-iisip na, halimbawa, malapit na naman ang susunod na mga eleksyon, hindi nyo ba inisip na, teka, pag ginawa namin ito, alam naman natin na meron pa ring large following ang Duterte clan, hindi ba nyo inisip na baka maka-apekto ito sa anumang future political plans ko in the future? May halong politika ba dito or this is purely out of responsibility under the Constitution? Alam po ninyo, nagsisinungaling ako pag sinabi kong wala kaming iniisip na mga apprehensions o pangamba. Of course, there are always apprehensions. Tama po kayo doon. Pero that is the significance of constitutional duty. Pag sinabi ho nating duty, wala akong choice ang members ng House but to follow, no? Tsaka kami po inelect. Hindi naman po kami nag-volunteer, no? The 11 House prosecutors were elected by the super majority members of the House of Representatives. Maybe yung bumoto sa impeachment, that is 257. Siguro it's safe to assume even more than that elected us to become prosecutor in this impeachment trial, no? Since we were elected and since this is the mandate of the Constitution, we have no option to refuse, to decline, to beg off, no? Dahil duty po ito,
our only option is to follow. And that is the reason why we are here. Aba, hindi ho ito madali, di ba? Mhm. Na balikan mo ulit ang pag-aaral mo sa rules on evidence. Paulit-ulit mong basahin ang Constitution, gano'n na rin ang Senate rules on impeachment. At I will really wish to commend my fellow prosecutors sapagkat kung naaalala nyo po, ay nagkaroon pa ng unang impeachment noong 19th Congress. Mhm. Yeah, At yes. Mhm. 8 out of 11 prosecutors were members also of the first prosecution team. Mhm. So, ibig sabihin, simula February 2025 hanggang sa oras na ito, ay hindi pa ho kami tumitigil mag-aral dito sa impeachment na ito. Mhm. Kasi bagaman hindi po natuloy yung first impeachment, ay maalala nyo po, February 2026, ayan na naman, the same grounds of impeachment against the Vice President. Pagkatapos, nauna pa po yun sa Presidente, bagaman ito po ay na-dismiss for failure to comply in sufficiency in substance, no? So, hindi po biro mag-aral, balikan, tingnan itong mga dokumento, and isa lamang po ang dahilan sa lahat ng ito, sapagkat ito yung mandato ng konstitusyon at bilang mga halal ng taong bayan, halal ng kapwa naming congressman, we are simply following the duty imposed upon us by the Philippine Constitution. Siguro last na lang po ito, Congress Representative Luis, ano pong mensahe ninyo sa publiko maging sa ating mga overseas Filipino workers na nakikinig at nanonood sa inyo at nakatutok po sila. Itong ating mga OFWs, nakatutok po talaga itong mga ito sa nangyayari ngayon sa impeachment trial. Ano pong maaaring mensahe nyo sa kanila? And of course, baka naman ho pwedeng ano naman ang maaari nyo maging mensahe sa bukod sa publiko, mensahe na rin po ninyo sa defense panel sa mga darating pang mga impeachment trial sa mga susunod na araw at sa mga susunod na linggo, Representative Luistro. Para po sa lahat ng ating mga kababayan, kung saang panig man ng mundo kayo naroroon, no? Kami po ay inyong samahan. Tutukan po natin itong impeachment trial na ito because please understand, ito po ay hindi tungkol sa amin. Ito po ay hindi tungkol sa depensa. Ultimately, ito po ay tungkol sa kagalingan ng taong bayan, no? Ako personally, I wish to believe that Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Most especially sa mga OFWs na nakatutok sa programang ito, no? I remember in my opening statement, I said, may isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan ko kailangan lumayo upang mapaaral ko ang aking mga anak? We've been dreaming for a better government, no? Kaya kayo po'y makisali sa impeachment trial na ito sapagkat lahat ng ito ay para sa inyo, no? We've been dreaming for better leaders, better government, better nation. Huwag po natin isawalang bahala itong kagalingan ng pagkakaroon ng impeachment trial. And of course, sa defense, no, I hope that we will be fair enough in presenting our respective evidence, no? Sapagkat ito naman trabaho rin lang namin. Ang trabaho namin ilatag ang ebidensya, no? You will be given your own opportunity to present your evidence, no? And at the end of the day, ang senator judges po ang hahatol dito. Bagaman, we understand kung anumang hatol ng senator judges, they will be judged as well by the Filipino people, no? Ako po ay sa isang banday natutuwa because itong impeachment trial na ito, it only means that democracy is working, the voice of the people is still supreme, and that we agree on one point. We need to uphold the mandate of the Constitution. I think on that point, nagkakasundo ang senator judges, ang prosecution at ang defense,
we need to follow. Kailangan nating sundin kung anong sinasabi sa saligang batas. And that is why we have this impeachment trial. And with that, Representative Luistro, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin at sa oras na pinagkaloob niyo sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora, maging sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa sa pamamagitan po ng panayam na ito. Maraming salamat po, Representative Luistro. Maraming salamat po. God bless everyone. Salamat po. Yan po ang ating Representative Luistro, ang head po ng prosecution panel. Ano po, diyan po sa ating impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At nakausap po natin si Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, ang 2nd District Representative ng Province ng Batangas. At siya po tumatay ang House Lead Prosecutor kasama ng iba pa nating mga congressman o lawmakers sa House of Representatives na bumubuo sa prosecution panel. Kasama na rin of course ang ating mga private prosecutors. Ano po? Ayan. Ngayon naman, tayo naman ay dadako sa iba pang aspeto na nangyayari dito sa loob ng ating lipunan. Nako, medyo kapansin-pansin po, tumaas daw po ang presyo ng mga locally produced rice. No? Medyo tumaas ang presyo at medyo halos nagko-kompetensya na sila ng mga imported rice sa ating mga merkado, sa ating mga pamilihan. I think tumaas ng piso hanggang 2 piso. To some, medyo tumaas ng 3 hanggang 4. Ano kaya ang dahilan nito? Pero yan ay ilan lamang sa mga katanungan natin. Pero ang pinaka-aspeto ng ating panayam ngayon, kasama ang National Food Authority, ito pong kanilang, may bago silang tayong meron silang bagong tayong post-harvest facility dyan sa Iloilo. Ano po? At ito ay nagkakahalaga ng 355.4 million pesos. Itong bagong post-harvest facility na ito. Para saan ba itong bagong post-harvest facility na ito? At bakit ganito kalaki ang halaga? 355.4 million pesos. Ano ba ang meron dito sa bagong post-harvest facility na ito sa Dumangas kumpara sa iba pang mga pasilidad ng National Food Authority? At sino ba ang sino ang mga target na beneficiaries ng post-harvest facility na ito dyan sa Iloilo? At paano ito makatutulong sa pagpapataas ng rice production sa bansa sa panig po ng National Food Authority? Nasa linya na po natin ng komunikasyon ngayon ng ating buting administrator ng NFA. Walang iba kundi si Administrator Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Si Ray Sampang po ito. Good morning.
Hi, good morning, Ray. Salamat, no? Medyo long time no hear and see, Oo. ah. Mm. Maraming salamat sa pagkakataon uli. Nako, kami po dapat magpasalamat. Long time no hear nga po, Administrator Lacson. Anyway, diretso na po ako sa aking mga katanungan, Administrator. Maaari po ba niyong ipaliwanag kung ano itong bagong post-harvest facility ng NFA sa Dumangas, sa Iloilo ito, na nagkakahalaga ng 355.4 million pesos, Administrator Lacson? Yes, tama, Ray. 355 million peso worth facility yan. Pero kasama na dyan yung building, yung mga bakod, yung mga dadaanan, plus yung mga equipments, no? Mhm. Ang maganda rito, Ray, ang bagong facility nito ay talagang modern. Mhm. At meron din itong packing line, meron itong multipass rice mill na merong color sorters. Mhm. So meron din itong sistema kung saan pwede itong ilagay sa mga tanner bag. So makabago talaga ito, Ray, no? And magandang brand ito, Bueller ang ating pinalagay dito. Alright. So, makabagong teknolohiya ang nakalagay dito sa post-harvest facility dito sa Dumangas. So, how can this help our farmers, Administrator Lacson? Yes, tamang-tama yan. Dahil itong ating tinatayo, wala namang iba tayong nasa isip, kundi ang makatulong sa ating magsasaka. Alam mo sa ngayon, no, currently, ang capacity natin to dry palay na versus our target ay 10% lang ng ating target ang kaya nating tuyuin. So anong epekto nun? Karamihan kapag dinala ng magsasaka yung fresh palay nila sa atin, sasabihin natin, ma'am, sir, pasensya na, puno ang bilaran natin, may gumagamit na ibang magsasaka or puno itong dryer natin, hindi namin matutuyo, kayo na po magpatuyo at balik na lang po ninyo. Ngayon, sa bagong facility na ito na kauna-unahan na in-inaugurate natin sa Pilipinas out of the 36 na itinatayo natin, ang epekto nito, yung magsasaka, pagpunta sa NFA at kahit basa, let's say doon sa Dumangas, sa laki ng ating mga dryer, kaya na nating tanggapin. So, hindi na natin sasabihin, patuyuin nyo po muna or what, kasi meron na tayong mga dryers. Kaya nitong patuyuin sa isang araw, no? Kung 2 batches ang gagawin natin, kaya nitong patuyuin ng 240 metric tons or 4,800 bags equivalent. Kaya nitong tuyuin sa isang araw. Okay, ganun kalaki. Pero bakit sa Dumangas, Iloilo natin itinayo ito? Sino ba ang mga primary target beneficiaries dito, Administrator Lacson? Yes, tama. Magandang tanong yan. Bakit sa Dumangas? Bakit sa Iloilo? Unang-una, Iloilo in particular is a very big rice producing province, no? Including the whole of Region 6. Malaki ang production dyan. At alam mo sa amin sa operation sa NFA, ang primary source ng ating bigas na dinadala sa Cebu or Region 7, alam naman natin kulang ang production dyan ng palay sa Region 7, no? Particular sa Cebu. Napakaraming population dyan. Ang natural source po niyan, Region 6, dyan po nanggagaling ang bigas. So, sa ngayon, dahil wala tayong ganong capacity to dry and to buy more, wala tayong rice milling dyan, alam mo po ba na ang kinukuha na natin ng source ng bigas para sa Cebu ay nanggagaling pa ng Region 4 sa Mindoro. So, lumalaki yung cost natin pero wala tayong magawa, no? Ngayon, with the establishment of this rice facility dito sa Dumangas, makakatulong na ito na mabawasan ang ating cost sa logistics and at the same time, makakapag-supply na siya ng maigi sa Cebu, no? Actually, Rhea, kung nabibigla tayo, bakit sa Dumangas? Actually, sa buong Iloilo province, 3 ganyang kalalaking facility ang ating tinatayo. Tatlo? Yes, ganyan ka-importante ang Iloilo sa operation ng National Food Authority. Alright, tatlo ito. So, may dalawa pang tinatayo kasalukuyan with the same capacity, technology. Yes.
Tama po yan. 3 po yan. Isa po sa, yan nga, yung in-inaugurate natin sa Dumangas. Yung pangalawa ay sa Dueñas. At yung isa ay sa Haro, Iloilo City. Oh, okay. Sa Haro yung isa. Pero Hmm. sa Central Luzon ba meron tayong ganito na ganito Ay, klaseng teknolohiyang post-harvest facility? Kasi noon ako nasanay yung mga kababayan natin pag sinabing Central Luzon is this is the rice granary of the Philippines. Hindi na ba ganun kalakas mag-produce ang Central Luzon ngayon? Administrator? well, still, Ray, still, Region 3 is the top rice producing region for rice, no? Mhm. Sa tanong mo, wala bang ganito sa Region 3? Naku, marami din, Ray. I think 3 rin ang Uy, ating okay. tinatayong ganyan Mhm. sa Central Luzon. Isa rin pagkilala naman sa ambag ng Central Luzon, no, as a rice producing region. Kasi si Region 3 naman, at saka together with Region 2, marami din tayong tinatayo dyan, sila ang nagsusupply sa NCR naman. Mhm. So, Mhm. Mhm. kanya ganun ang laki ng investment natin sa mga rehiyong yan, no? Region 6 nga, sunod, hopefully, Region 3 na yung mag-inaugurate or Region 2, meron din sa Region 5. So, nationwide, 36 lahat yan, Ray. Okay, okay. Nationwide, including Mindanao, of course, Mindanao region. Yes, meron tayo dyan. Region 9, Region 12, Region 11, meron tayo dyan. Alright. So, ito pala ito pala sa Dumangas ito yung latest na naitayo pero marami na naitayo at marami pang darating na itatayo in the near future. Ah, Okay. Actually, yan yung kauna-unahang natapos Okay. out of the 36, no? Yung iba in various stages, yung iba patapos na yung paglalagyan, yung yung structure, at yung iba naman nandiyan na ang mga makina, sinasalpak na. So, hopefully in a month time meron na ulit tayong i-inaugurate, and Mhm. another month palipas ka, another inauguration. Mhm. Tuloy-tuloy na po ito. Alright. Pero Ray, it may sound like napakarami nito, no, yung 36, no, pero alam mo ba kulang pa rin yan. In Mhm. terms of drying capacity, kahit may tayo na natin lahat yan, ang drying capacity natin aakyat lang to 27% from the current 10%. So madadagdagan lang ng 17%. Kaya Mhm. marami pang dapat itayo, no? Mhm. Mhm. Kung yun ang pag-uusapan, including sa rice milling capacity, kulang pa rin yan. Aabot lang yan sa 40 hanggang 80. Kanya ko naman sinasabing hanggang 80. Kung sasagarin natin pa andarin ng rice mill ng 16 hours, yun, aabutin ng 80% capacity. Okay. Now, on other topics sa Administrator Lacson, nagsabi rin po ang NFA na handa na rin kayong bumili ng fresh o yung basang palay sa halagang 21 pesos. Can we confirm this at kung totoo ito, kailan po magsisimula itong pamimili na ito ng wet or fresh palay mula sa ating mga magsasaka at the price of 21 pesos per kilo? Yes, no. Doon sa inauguration sa Iloilo, nag-announce si Secretary Kiko Laurel, no, na para masuportahan ang magsasaka sa taas ng inputs, fertilizers, crudo, gagawing 21 peso per kilo ang fresh palay, no. Ngayon, doon sa tanong mo naman na ready na ba na tumanggap si Mhm. NFA Mhm. ng fresh palay, no? Doon sa mga natapos na like sa Dumangas, ready na tayong tumanggap. At Mhm. doon sa mga matatapos pa, makakahabol bago mag-anihan, yun makakatanggap na tayo ng fresh palay. At doon sa mga facilities natin na malalawak ang solar pavement, no, yung drying pavement, doon nakakatanggap tayo, pero syempre first come first serve basis. But generally, as I've mentioned, no, currently 10% lang ang kaya nating tuyuin nationwide. Mhm. At kaya nga pinapaspasan natin tong mga facilities na to para makatulong agad. Okay. So, malapit na po kasi ang tama ba, harvest season? Tama po ba? September, Administrator? Sa ngayon, taniman, kasagsagan ng taniman. Sa pag-ikot namin sa iba't ibang parte ng Pilipinas, taniman ngayon, no? Taniman. Pabilang ka ng 100 to 120 days sa
anihan na yan. So roughly, yes, end September, October, November, anihan na yan. Hopefully, marami pa yung matatapos. Kanya pinapukpok natin lahat ng ating mga regions na nagpapatayo ng mga ganitong facilities na paspasan, no? Alright. Sabihan ng mga kontraktor na bilisan, na wala nang delay. So masasabi po ba natin, Administrator, nasa lean months tayo ngayon? At pag sinabi nating Sa lean ngayon, months, kaya pa tumaas Tama ang po presyo ng local produced rice sa merkado? Sa ngayon po talagang lean months dahil taniman, walang inaani ngayon, tapos na. Pero ang DA naman, alam naman natin na sila yung nagmamanage ng sitwasyon, no? Meron namang mga pinayagang pumasok na importation just to augment yung kakulangan during the lean months. At yan ay naasahan naman nating hihinto pagdating ng anihan. So binabalanse lahat ng interest ng consumers at ng magsasaka. Ayun. Siguro, pero ito, lagi may nagtatanong sa akin dito, Administrator. I hope you would permit me to ask this question. Ano po, ulitin ko lang. May nagtatanong po kasi, pag bumili ba ng palay ang NFA sa mga magsasaka, kinakailangan ba bulto o by truck ang dadali ng magsasaka? O pwede bang maski 10 sako lang, 5, 10 hanggang 12, mga small volume ba? Tatanggapin ba yan ng NFA regional offices natin? Naku, welcome na welcome yan. Tinatanggap natin yan kahit malilitang volume. In fact, nag-institute ako sa lahat ng warehouses, I think late 2024 pa. Meron tayong fast lane for small farmers. Ano ang ibig sabihin nun? 70 sako pababa, separate kang linya. Meaning, meron kang fast lane, ika nga. Tinatanggap natin yan kahit naka-tricycle. In fact, mas gusto nating matulungan yan, mas marami tayong natutulungan. Sa ngayon, ang maximum na pwedeng ibenta ng isang magsasaka sa atin, no, kung meron siyang 2 hektarya, maximum 200 bags. Okay. Kung sumobra ng ilan, may 1, 2 sako, understandable na yan. 200, pero roughly 200 per magsasaka, tinatanggap natin. Ayun, okay. So 70 bags pababa, walang problema. Tatanggapin at bibili Fast lane. sa fast lane. Okay. At lahat ng regional offices natin, ganun ang direktiba po ninyo, Administrator. Yes, oo. Matagal na ito. Late 2024, early 2025, in-institute na natin to. Okay. And pwede nilang puntahan yung mga warehouses natin na kung saan pwede silang magbenta. And at the same time, bahagi ko na rin, no? Sa ngayon, kasalukuyan, nag-uugnayan sa mga magsasaka. Meron na tayong pinatupad na bago, yung PO system. Ngayon pa lang, nagtatanim ka pa lang, ipa-schedule mo na kay NFA, kailang kaani. Tapos, pumirma ka ng kasunduan itong purchase order. Bibilhin namin yung palay mo, sigurado. Basta dalhin mo sa oras na yon at pasok sa quality standard, of which ini-explain na agad kung ano yung quality standard habang nag-uugnayan. Siguradong makukuha yung palay mo. Anong sistema po yan, Administrator? PO system ang tawag natin. POC? Purchase order, meaning PO. PO system. Okay. Alright. Purchase order. Maganda Para yan sa kasunduan. Maganda yan So, ibig sabihin, nagtatanim pa lang, para kumbaga, sinisecure mo na sa NFA na may pupuntahan yung mahaharvest mo. Oo, tama. Para kang contract growing. Yes. May sure market ka. Ako, maganda yan. Sayang at medyo kulang tayo sa oras, pero babalikan ko po kayo dyan, Administrator, dyan sa PO system na yan. Maganda yan. Maganda yan. Maraming salamat, Administrator, Thank you very much, Administrator. Okay, walang anuman, Ray. At maraming salamat sa mga nakikinig. Thank you very much. Ang ating pong NFA Administrator, Dr. Larry Lacson. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya,
doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na, sir. May protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At sa putog ito, susubukan po natin makipag-ugnayan sa ating kalihim Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Ito po'y patungkol dito sa unang-una, yung pagbubukas po ng Migrant Workers Office sa Cambodia. Yan. Kasi may bagong bukas po na Migrant Workers Office sa Cambodia. Nitong, I think, if I'm not mistaken, July 14 na nabuksan po ito. At mismo ng ating kalihim, Secretary Kakdak, together with our Philippine Embassy official sa Cambodia, pinangunahan ang pagbubukas ng MW office na ito. Ngayon, speaking of the MW office, Migrant Workers Office sa Cambodia, malaking tulong po ito sa ating mga Filipino workers sa Cambodia, maging sa mga nagiging biktima ng human trafficking, yung mga na-scam, yung mga na-human traffic na mga kababayan natin. Remember, meron pong mga naging kaganapan diyan, yung natatandaan niyo yung mga surrogate mothers, mga Pilipina na ginawang surrogate mothers. Tapos yung mga nabibiktima ng human trafficking, dinadala sa mga scam hubs, online scam hubs. Alam niyo po, yan po ngayon ang isa sa mga maaring kagyat na maging tututukan ng MW office ng Cambodia, together with, of course, DMW, OWA at ng ating Philippine Embassy sa Cambodia. Actually, meron na pong kagad na natulungan na ma-repatriate ang DMW, OWA at ang ating Philippine Embassy sa Cambodia na ilang mga biktima ng human trafficking. Nung pagbukas po ng MWO office na yan, meron kagad na pauwi dito sa Pilipinas na mga biktima ng human trafficking dyan po sa Cambodia. At hindi lang yan, alam nyo ba, gusto ko itong malaman. Alam nyo, meron pa, bukod kasi sa Cambodia, napakaraming magandang kaganapan mula sa ibang bansa, lalo na sa pamamagitan ng ating Department of Migrant Workers sa panguna ng ating kalihim Secretary Hans Leo Kakdak. Nasa linya na po natin ang ating kalihim ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary Kakdak, magandang umaga po. Welcome back sa programang Global na tayo. Yes, magandang umaga, Sir Ray, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Alright, Secretary Kakdak, kamusta po ang pagbubukas ng kauna-unahang MW Migrant Workers Office sa Cambodia? Pinangunahan niyo po yan together with our Philippine Embassy sa Cambodia. Yes. Maraming salamat, Kare, sa pagbibigay pansin dito. Maganda po yung pagbukas natin ng ating Migrant Workers Office, our 44th Migrant Workers Office in Cambodia. And nagkaroon tayo ng mga Filipino community members na nakadaupala din natin na nag-witness nung pagbubukas. At malugod nating binigyan ng kumpirmasyon at assurance sa mga kababayan natin na dahil dito mapapaigting. Talagang literal na tayo ay nandoon na sa kanilang
doorstep o sa kanilang komunidad para tanggapin lahat ng kanilang nais idulog, mga dokumentong nais nila iproseso, at mga serbisyo, no, na ilalaan natin para sa kanila. Maganda yung lugar. It's a 3-story facility. Bahay siya but 3 stories. Kaya't medyo maluwag ang pwesto, at dahil doon ay pwedeng mga opisina at mga meeting rooms, mga tipanan na mga lugar kung saan pwede magdaos ng mga ilan din mga meeting at events. So maganda siya, maganda yung lugar na komportable sa ating mga kababayan. Will that location and building, Secretary Cactac, can also shelter yung mga distressed OFWs natin? Yes, meron din siya. Actually, yung 3rd floor. Okay. Yun yung ginagamit natin na lalo na sa panahon ngayon kung saan meron tayong mga OFWs na nangangailangan ng tulong, yung mga nagiging biktima doon ng human trafficking, illegal recruitment, doon natin sila shelter. Alright. Now, syempre, pag sinabi ko sa ating Cambodia, marami tayong mga kababayan na nabibiktima ng human trafficking na nadadala sa Cambodia. Hindi lang naman sa Cambodia, meron din sa Myanmar, meron din sa Thailand. Yes. Pero kapansin-pansin nung binuksan po yung nung bago pa magkaroon ng MW office sa Cambodia, marami na tinutukan ang DMW ng mga kaso ng human trafficking at natulungan. Pero isa sa napansin ko, nung nabuksan po yung MW office, kagyat meron kayo napauwi agad, Secretary, na biktima ng human trafficking. Mga ilang daan na rin yung napauwi natin, mga halos 1,000 na ang napauwi natin mula nung huling 4 na taon, kasi unfortunately nagsimula ito mga 4 years ago. Andiyan pa rin si Secretary Toots Ople nung nasimula itong effort na ito. But of course, nagkaroon ng malawakang crackdown kasi doon ng mga farm scam hubs noong Disyembre until ngayon. So patuloy ang paglilikas ng mga kababayan natin mula doon, yung mga nagtatrabaho doon sa scam farms na sinasara, nagka-crackdown ng Cambodian military, Cambodian law enforcement. Kaya talaga napaigting, no? At may mga ibang nasyonalidad nga, ibang lahi na nangalampag pa sa kanilang mga embahada para sila'y masagip at mapauwi. Pero in the case of the Philippines, naging malinaw yung proseso, naging episyente yung proseso. I have to mention the Department of Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro at Ambassador Tata Mayo, kasi talagang naging very smooth ang ugnayan with the Philippine Embassy in Cambodia. Now, bukod sa Cambodia kasi, Secretary Cactac, may tinutukan akong isang napakagandang kaganapan sa tulong na rin ng ating DMW at MW office sa Dubai. 2 taong gulang na batang Pilipina na inabandona, I think 4 months old pa lang ito, inabandona na sa Dubai, sa UAE, na napauwi na ito o naiuwi na ito sa Pilipinas. So, how was the MW able to do this, Secretary Cactac? Yes, of course, yan ay in partnership pa rin with the DFA. Kung ang tanong na lamang ay in partnership, kung ito'y sinasagawa ba ngayon pa lamang o sa regular na basis, yes, regular program natin to pagpapauwi ng mga OFWs na nasa stranded. Kaya't siya ay of course isang kaso ng na-stranded na anak ng naging na-abandoned at during infancy. Kasama niya yung ating social worker. Siya ay naging under the care of a family village in Dubai. Tapos binigyan ng kukulang koordinasyon sa ating Migrant Workers Office. At para siya ay pag-uwi naman, tinurn over na natin sa Department of Social Welfare and Development. Nakauwi na pala itong bata June 9. That's right. Sinamahan ng ating social worker doon. Alright. No, that's one good news. That's very good news. Pero bago kita bitawan, Sek, alam kong busy ka ngayon, marami kang schedule today, pero patuloy pa rin kasi yung girian sa pagitan ng US at ng Iran sa Middle East, at
itong Strait of Hormuz mukhang sinara na, well, according to Iran, sabi na sarado, pero sinasabi ng US, hindi sarado ang Strait of Hormuz. Ang pinaka-importanting tanong dito, kamusta po yung mga Filipino seafarers natin na hanggang ngayon naipit pa rin dyan sa Strait of Hormuz? Although alam ko meron na po tayo meron na nailabas na mga Filipino seafarers at natulungan ng DMW na Filipino seafarers na makalabas sa Strait of Hormuz. Pero meron pa rin tayong naiwan sa loob, Secretary. Yes, mga 3,400 ang nakalabas na. However, there are around 3,000 who still remain. So we continue to monitor their situation. Kahapon nakapulong ko lamang virtually yung mga post natin, mga labor attaché natin sa apektadong lugar sa Gulf States. Yung meron tayong pagkakaroon ng assurances na patuloy naman ang normal na buhay sa mga apektadong bansa, at nais nating ipahiwatig na handa naman tayo since mula pa nung nagsimula itong sigalot na ito, in partnership with the DFA. Kung maalala nyo, tayo ay inatasan ng ating Pangulo na magkaroon ng coordination with DFA para tulungan yung mga kababayan natin sa abroad. Ngayon, meron tayong nakahandang financial assistance. Patuloy yung ating financial assistance na binibigay on the ground. Mga 18,000 na ang nakinabang sa financial assistance na binibigay natin sa mga OFWs na hindi na uwi pero apektado ang trabaho. Ngayon, doon sa nauwi ay 10,500 na yung napauwi natin. Sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na bigyan ng tulong yung mga kahit gustong umuwi at yung mga hindi umuwi. Hindi pa uuwi, pero apektado yung trabaho. Alright. With that, Secretary, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo. Not unless meron pa ho kayong mahalagang mensahe, informasyon na gustong ibahagi sa ating mga kababayan. Go ahead po, Secretary. Yes, sa ating mga kababayan, patuloy lang po ang ating serbisyo sa inyo. Manalig po kayo na patuloy tayong magbibigay ng serbisyo at ganap na proteksyon para sa inyo. Dumulog lang po kayo, 1348 hotline that is shared by the OWA. But of course, we also would want to provide information through the Facebook pages ng ating mga migrant workers offices. Dumulog lang po kayo. Lahat po ng migrant workers office natin, 43 all around the world, have their respective Facebook pages kung saan pwede kayong dumulog ng inyong mga concerns. Meron ding contact number doon. But the shared hotline with OWA is 1348. And 632 kung nasa labas ng bansa. Dadagdagan lang ng 632-632-1348. Maraming salamat, Kari, sa pagkakataon ito. Maraming salamat din po ang ating butihing kalihim ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacda. At sa pamamagitan po niya, tayo po magpipinid na ng edisyong ito ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng Global na Tayo team, ako naman po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang tabayanan ng mga susunod nating programa sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Service Platform Program, Dateline Malacanang, kasama si Leo Magpayo. Maraming salamat po. Have a safe day. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.